ka ba sa mga doll? Hindi. Mukha lang akong doll. Joke lang. Hindi, mahilig ako sa doll. Nung bata ako, nangongolekta ako ng doll. Ito, tama-tama yan, Kylie. Kasi sila James at sila Rodfield, papunta sila sa factory ng mga doll. Wow! Ba't di niyo ako sinama? Oh, I-Believers! Welcome to the wonderful world of dolls! Dito ka muna. And with that, kailangan nating malaman kung kailan nga ba nagsimula ang pagkahilig natin sa doll. At dahil dyan, nagtanong-tanong kami ng ilang kababaihan kung alam ba nila paano nagsimulang kumalat ang mga manyika sa mundo. Ate, kailan po ba nagsimula ang dolls? Sa tingin ko, mga 19th century, panahon pa ng mga lola. Eh, ikaw, te, sa tingin mo, kailan nagsimula ang dolls? Siguro kasabayan pa ni Haiti. Did you know that? Dolls have been a part of humankind since prehistoric times. Ito ay nagsimulang gawin at gamitin sa mga religious rituals at yari ang manyika noon sa putik o clay, sa balat ng hayop at kahoy. Sa Babylonia noon, natagpuan ang maraming sample ng mga manyikang ito. Wow! Ang tagal na nga! Etong Doll Joy Factory dito sa Pasig. Gaano na kaya katagal? Para sagutin yan ay kasama natin dito si Mr. Ruben Tejada. Para na rin alamin natin kung paano nga ba ginagawa ang mga manika rito bago makarating sa ating mga doll lovers. So sir, kailan nga ba kayo nagsimula? Ang Doll Joy nagsimula noong March 1972 dahil sa ang dalawang mag-asawa may 3 anak na puro babae. And wala naman silang stable na negosyo, so they invested on doll making. Ilan po ang napoproduce niyong dolls dito everyday? Approximately mga 600 to 700 a day na manika ang ginagawa namin for export. Ang price range natin sa local, well, depende rin sa size of the dolls. Merong mga 40 pesos and above, or maybe some are lower pa. Ang mga process paggawa ng mga manika ay dumadaan muna dito sa pagtitimpla ng mga chemicals. Karamihan dito ay non-toxic. Non-toxic. So safe siya para sa mga bata. Safe sa mga bata. Mga ilang chemicals po kaya yun? Approximately mga 7 chemical para i-compound yun, ihahalo. Para ilalagay natin sa molde na nandito ngayon sa ating likuran. Ito! Ito ang molde! Itong mga molde, dito naman niluluto sa ating oven na mga 200 Fahrenheit ang init. Ang next na steps natin dito ay yung pagtitrimming, pagtatanggal ng mga eggshells na plastic sa mga katawan, ulo ng mga manika. Binubutasan yan para ipapasok yung mga kamay. Pag na-assemble na yan, pupunasan na yan para malinis. Saka isa-set aside yung mga ulo na may gagather para i-ready na para mapipinturahan yung mga mukha. Itong section na tinatawag na painting section. So, ang tanong ko, lahat po ba ng mukha dito ay hand-painted? Hindi. Ito ay ginawa lamang para sa simulation, pero sa actual production, may spray stencils tayo. May spray. Spray molds para umabot tayo sa on-time delivery. At dito nilalagyan ng mga buhok, yung mga manika. Wow! Pwede yung iba-ibang kulay, depende sa availability ng materials. Ito yung mga polypropylene materials na import natin galing sa Taiwan. Yung iba naman galing sa Japan. Pagkatapos nun, para maging flat, iniinit yan. Pagkatapos nun, tanggalin na lang yung balot, straight na siya, susuklayin na lang. Dito naman, lahat ng mga natahian na ng buhok, inaayos na yung mga forma kung anong style ng buhok ang required. So, andito tayo ngayon sa pagtatahi ng mga damit na manika. Lahat-lahat ito puro maliliit, so matyaga talaga ang nagtatahi nito. At kailangan expert ka talaga sa mga maliliit na bagay para makatahi ka. Dito, sinusutan ng damit yung mga manika para ready na siya para mabenta. Parang ito. Okay guys, that's it. Anong masasabi mo, James? Ano ba, Eddie? I believe! Ikaw, Rob! Mas I believe!